Alright guys, another day, another amazing afternoon po sa inyo lahat. Grabe, ang span of 4 days. Salamat po sa lahat na nag-subscribe. Sa 500 subscribers na po tayo. Thank you po, thank you so much guys. Yan nyo guys, gagalingan ko pa. And more travels pa para sa atin. So, okay. So ngayon pupunta tayo ngayon ng QC sa work ko nang umuulan. Buong araw maulan, so why not i-record natin to. Then tingnan natin kung kumusta experience. Okay? Attention to pedestrians. Attention to riders. Attention to riders. Dito sa area namin sa Valenzuela, pag malakas ang ulan dito, lahat kami dito kinakabahan, nangangamba Attention to pedestrians. na baka hindi kami makadaan, may baha, Attention to kami pedestrians. makalusong. Even yung mga pickup drivers dito, mga truck, nag-aalala rin sila kasi mataas talaga yung baha dito. So hindi porkit Attention to riders. naka-pick up or naka-offroad sila dito eh hindi basta-basta, unless kung talagang Attention to riders. naka-set up yung pang-offroad nila na sasakyan Attention to pedestrians. na pangbaha, much better kasi mas mataas na onte kumpara dun sa stocks sa mga stock parts nila. Attention to pedestrians. Traffic na. Attention to riders. Attention to riders. Open tayo ng dim light for safety rin, para alam na nasa likod natin na may sasakyan sa harap. Attention to riders. Wala naman mo to.
Motion detected. Attention to riders. Attention to pedestrians. For now, hindi muna tayo mag-expressway. Baybayin natin ang MacArthur Highway papuntang Quezon City at tingnan natin kung gaano siya kabilis, kung gaano katagal bago makarating ng Quezon City ngayong hapon. Attention to riders. Mamadali si sir. Attention to riders. Attention to pedestrians. Attention to riders. Attention to pedestrians. Attention to pedestrians. Medyo maraming lubak kasi dito sa kaliwa, kaya lumipat ako sa kanan. Alam yan ng mga taga Valenzuela.
Tapos pagdating dito sa tapat mismo ng Esimbal, bumabalik ako sa kaliwa. Yan. Attention to riders. Para medyo healthy sa mga suspension natin. Attention to pedestrians. Attention to riders. Attention to pedestrians. Attention to riders. Attention to riders. Itong areang to, tawag dito BB sa Valenzuela. Dito yung grabe magbaha. As in lubog talaga ang tao, lubog sa lubog.
Yan, nakikita niyo yung 7-Eleven na yan. Niwala kayo sa akin, nung time na Bagyo Ondoy, basag yung mga salamin na yan, pinasok ng tubig yung loob. Attention to riders. Kaya talagang matindi baha dito. Ewan ko lang kung na-improve na nila yon kasi matagal na yan eh. So probably may ginawa naman na dito para ma-improve yung drainage dito sa kanal.
Okay, pasok. Yan. Tapos dito naman tayo. Second lane tayo, guys. Yan. Okay, kuya, mauna ka. Alright. Nagkagulo-gulo na yung mga sasakyan. Yung mga linya na natatakpan na nila. Kaya pa nagkamali na linya yung nasa harapan mo, susunod na yan ng isa, susunod ng isa pa hanggang sa may sumunod na sumunod. Kaya mga ibang driver tuloy nalilito kung asan yung linya, asan yung tama. Kasi most of the time nakadepende nilong sa harap na sasakyan kung saan siya nakapwesto. Pero kung dumaan ka naman ng seminar o sa LTO, yung proper licensing, kahit hindi mo gayahin yung nasa harapan mo, as long as may linya, may sign, alam mo kung yung gagawin mo, alam mo susundin mo siya. Tulad kanina, may linya dito, medyo burado lang, kaya dun tayo sa linya na yon. Kaya mukhang dating natin, tayo yung nasa gitna, parang tayo pa yung mali. Pero kung makikita mo dun sa linya nila, nasa gitna sila ng linya. Pero understandable naman kasi merong ginagawa na daan, kaya medyo natatakpan o kinakain yung linya. Kaya siguro iba, sinasakop nila yung yung linyang yan, gumigit na sila, ayun. Attention to riders. Kaya sa mga nagdodrive dyan, sundin nyo lang yung policy, signage, linya. Basta kung yung natutunan nyo sa driving school, sa LTO, i-apply lang po natin para safe po tayo.
Unless kung need natin mag defensive driving, syempre ibang usapan na yun. Nagmamadali si kuya driver ng bus. Pwede dito. Okay. Oh, alright. Sige, dito tayo guys para safe. By the way, dito sa left side is bus lane. So, bus lang dyan. Bawal kotse dyan, bawal motor. Bus lang talaga siya. Sa mga nanonood na natatempt na mag-busway, please, 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 wag kayo magba-bus lane. Wag. For safety nyo rin, and sa safety rin ng driver ng bus, dito lang po tayo. Tempting siya kasi lahat ng sasakyan nandito ang dami, tapos dito sa left side walang bus na tumadaan, sobrang dalang. Kasi ang bilis pa ng takbo nila, tayo traffic, hindi gumagalaw. So kahit nakakapagod, kahit pagod na pagod ka, please wag ka papasok sa busway. Line, ano nila yan lane nila yan, kanila lang yan, kanila lang. Dito lang tayo, 4 ang lane natin, no? Nag-isa na nga lang yung bus lane, naagawan pa ba natin? Diba? So yun, bus lane is bus lane. Nandito na tayo guys sa Balintawak, no? Sa mga nanonood na nakaabot dito sa part na to, thank you so much. Baka pwedeng maglambing sa inyo ng like and subscribe sa channel ko kung gusto niyo pa ng mga ganitong POV drives. I will do my best na mag-upload ng mga POV drives. Maybe soon pag ibang car naman tayo, depende kung may gusto ba kayong request. Just let me know or comment your request on the comment section. So nagsisimula pa lang naman ako, then I will do my best para gawin yung kung may request man kayo. Baka may magtatanong niya bakit ganito lang kabagal yung wiper ko, hindi ko siya binibilis na ng ganito. It's because kung makikita nyo sa screen nyo ngayon na medyo madulas siya, no? Medyo malinaw pa rin kahit basa, kasi pagka nape-predict ko ng uulan or every time na nagka-car wash ako, nag-a-apply ako ng acid rain remover tsaka yung mga hydrophobic na pang windshield talaga. So effective siya kung i-apply mo sa mga sasakyan nyo. Ako kasi sa DIY ko lang siya ginawa, so naglakas loob lang ako, so hindi ko sure kung tama yung ginawa ko. Then I think tama naman, kaya ganyan yung result niya. Dumudulas ng tubig or hindi siya masyadong nagki-create ng bubbles or mga patak-patak ba. Kaya I think okay naman siya. Ang maganda dito, pag apply mo, tumatagal siya ng I think 1 month kung tag-ulan talaga. I think 1 month. Pero kung walang ulan, I think umabot siya ng 3 months. Hindi ko sure kasi depende po yan sa brand na gamit nyo. Depende yan sa sinong trusted brand na gamit nyo. Attention to riders. So papasok na tayo dito sa linyang to, kasi dito sa side kasi is mga magle-left turn, mag-U-turn.
riders. Yan ang maganda sa ano eh. Sa maagang umaalis. Actually, may call time ako ngayon, but madalas nagbibigay ako ng 1 hour ahead or 1 hour advance. Maalis na ako sa bahay sa pupuntahan ko para hindi ako nagmamadali mag-drive. Kasi mahirap yung nagmamadali ka, may hinahabol kang oras, tapos sa ayaw mong ikaw ay malate, napipilitan ka ngayon magmadali, marurot. Kaya I think for me, sorry sa term kaya tingin ko nagkakaroon ng mga kaskasero o yung mga tinatawag nyong kamote sa daan. Kasi sinasabi nila kasi Filipino time, no?
laging saktong oras. Saktong oras. Parang gusto nila, syempre, naiintindihan din natin, siguro galing trabaho or galing sila ng trabaho isang araw, kaya parang sinusulit nila yung pahinga, tulog. Kaya gusto nila pag umalis sila, sakto rin, di ba? Well, I understand sa mga ganung bagay, may kailangan din natin talaga ng pahinga, no? Pero sa akin lang, no, tama, pwede ka naman din magpahinga sa sa pupuntahan mo or depende di ko alam kung ano mga lakad nyo. Pwede ka magpahinga sa parking, sa office, or kung saan ka man papunta, di ba? Nang hindi ka nagmamadali, tsaka at the same time tipid sa gasolina, di ba? Kasi hindi ka naman piga ng piga, tama lang yung takbo mo. Kaya alam mo yun, Attention kahit yung drivers. kanina kung nakikita nyo, daming sumisingit sa harapan ko, singit na singit. Bakit? Baka sabihin nyo, ba't hinahayaan ko lang? Pabebe ba ako or what? Attention to It's riders. just, mahaba pa yung oras ko So, there's no reason para hindi magmadali and nagsisignal naman sila. So, bakit di mo bibigyan, di ba? Bigyan mo, nagsignal naman. I-courtesy mo na rin din sa kanila. Ano ba naman yung split seconds bigyan mo sila di naman kawalan sa iyo yun, di ba? Split seconds lang. 3 to 5 seconds na nandiyan na sila sa linya mo. Di ba? Chill. Di nagmamadali, di ba? Nakakapagod din kaya yung yung nagmamadali ka mag-drive, tapos pagdating mo doon sa destination mo, to parang latang-lata ka. Nakaka-stress nga naman talaga mag-drive dito sa atin sa Manila, kasi talagang yung volume ng mga sasakyan ang dami talaga Pero kung titingnan mo, kung yun nga, sa akin lang naman, kung i-apply mo yung mas maaga kang aalis kumpara dun sa sakto ka lang umaalis, baka pwedeng malesen yung pagod mo kasi hindi ka nagmamadali, kasi chill driving ka lang. Tulad nito, haba pa ng oras ko, kaya chill lang. Yung pagdating ko dun sa pupuntahan ko, pahinga lang ako sa parking, kaya pahinga lang ako sa gilid bago ako bumaba, at least, di ba? Sa akin lang naman yun yun kasi yung naging daily routine ko na nakasanayan ko sa magulang ko. Kahit nung nagko-commute ako, napakaaga ko sa work. Hindi ko makakalimutan, dati nagtatrabaho pa ako sa Pasay nun sa may NAIA Terminal 4. Ang oras ng pasok ko is, hindi ako nagkakamali, 6. Attention to riders. Ay, tama ba? Ay, no, 7 pala. 7 AM ng umaga. 7 AM ang pasok ko. Tapos sa Valenzuela pa ako manggagaling. Ngayon commute ako. Ang LRT nagbubukas ng 5. So sa bahay, umalis na ako ng 4 o'clock ng madaling araw. Sasakay na ako ng jeep niyan. Pagka ang jeep mo kaskasero, swerte mo 20 minutes or Head motion detected. 30 minutes nasa LRT Monumento Station ka na niyan, di ba? May 30 minutes ka ngayon at bonus time maghihintay para masakyan mo yung first ride ng LRT. Ang maganda kasi doon, pag nasakyan mo yung first ride, guarantee hindi ka malilate sa work mo. Kasi pagka nalate ako ng dating sa LRT at nag second ride na ako, ay Diyos ko po, malilate na ako yun sa work ko. Takot na takot pa naman ako malate nun kasi probationary period ko pa yung time na yun. Well, anyway, pagsakay ko ng first ride sa LRT, baba ako ng EDSA, tapos sasakay pa ako ng jeep doon. Dalawang jeep to be exact. Dalawang jeep papuntang Villamor, or I think that's, tama, Villamor. Tapos sasakay pa ako ng isang jeep papunta doon mismo sa destination ng work ko. So a total of, di ako nagkakamali, isang jeep mula sa amin, LRT, dalawang jeep, so 4 na sakay. Balikan yun, 4, 8. Kaya yung 4 na sakay ko na yan, saktong sakto lang ang dating ko niyan. Dadating ako doon kadalasan 6:45. 6:45, madalas nga sakto pa nga Kaya Attention to riders. ay grabe talaga.
pag yung 4 o'clock ko na yun, dapat talaga 4 umaalis na ako sa bahay. Kasi pag na-late ako ba 4:15, 4:30, guarantee malilate ako niyan. Unless kung talaga meron talaga ako masakyan na lahat sila medyo kaskasero, yan, di ako malilate. Pero syempre ayaw naman natin ng ganun, di ba? Kasi paghihintay pa lang ng jeep dun sa kanto namin, minsan swerte mo meron agad, nagpupuno, minsan wala lalo pag madaling araw pa. Nung panahon na yan, tagal na yan. I think that was 2016. Kaya grabe ang ano ko dun. Hirap ko, pero since dream job ko kasi yun, hindi ako na, alam mo yung kahit pagod ka, nag-enjoy pa rin ako. Kasi alam mo yung feeling na ito yung dream job mo tapos alam mo kahit pagod ka, nag-enjoy ka, parang baliwala sa'yo yung pagod pag nandun ka na mismo sa work field mo, no? Nasaya lang kasi hindi ko akalain kasi mapapasok ako nun sa ganong klaseng trabaho that time. Nandito na tayo sa Quezon Ave, guys. Pa left turn na tayo. Sige, una na kayo.
Grabe, sinulit nila. Attention to riders. Attention to riders. Attention to riders. Attention to riders. Alright guys, nandito na tayo sa destination natin. Again, thanks for watching. Sa mga nakatapos ng video, thank you po sa inyo. Please like and subscribe to my channel if you want more POV driving car with my Hilux, or you want other cars to do POV driving. Please comment down below. See you guys next time. Bye bye.